Hindi pa gumagalaw sa ngayon ang Atlanta Hawks patungkol sa kanilang extension kay Trae Young. Maski man si Trae Young ay dismayado sapagkat hindi nga gumagalaw ang kanyang kupunan, yung front office nito para siya ay ofera ng extension. Ito lamang yung nangangahulugan na gusto mismo ni Trae Young na magkaroon ng pay cut. Nais niya ng mababang kontrata lamang. Kahit na yung kanyang extension ay nasa 229 million sa loob ng 4 na taon, mababa lang po yan kung saan ipagpalagay natin na hindi nila bibigyan ng extension si Trae Young, ibig sabihin nun ay magiging eligible naman siya para sa 5-year deal supermax contract sa presyong 345 million. Eligible itong si Trae Young sa ganyang supermax sapagkat napabilang siya sa All-NBA team nung nagdaang season. Kaya mayroong epekto yon sa kanyang kontrata. Kaya sa madaling salita, sa kagustuhan nitong si Trae Young na siya'y mabigyan ng extension ay parang binibigyan pa niya ng pabor ang Atlanta Hawks na bigyan siya ng flexible na kontrata. 229 million sa 4 na taon kumpara sa 345 million sa 5 taon. Mapapaso na kasi ang kontrata ni Trae Young sa season na ito at sa 2026-2027 NBA season ay mayroon siyang player option. Hindi rin may isasantabi na susubukan muna sa ngayon ng Atlanta Hawks ang kanilang tandem kay Kristaps Porzingis na kanilang nakuha sa Boston Celtics. Bali kanilang susubukan, kanilang babantayan kung mag-workout nga ba ang kanilang tambalan. At base dyan ay dyan sila gagawa ng kanilang desisyon patungkol sa hinaharap kay Trae Young. Sa ibang balita naman, patuloy pa rin po ang pagpapagaling ni Grant Williams ng Charlotte Hornets. Ayon pa sa kanya, hindi naman daw siya minamadali ng kanyang kupunan na Hornets at nasa magandang kondisyon ang kanyang katawan sa kanyang rehabilitasyon. Sa ngayon mga idol, ang kanyang status ay hindi pa siya gumagawa ng contact sa mga workout. So definitely rehab lang talaga. Nagkaroon si Grant Williams ng major knee injury noong November 2024. Medyo matagal na at meron din kasamang punit yun sa kanyang ACL at meniscus. Grabe, doble to. Sa loob ng 16 games kung siya'y healthy ay maganda naman ang kanyang naibibigay na numero sa kanyang kupunan. 10 points, 5 rebounds to assist per game. Gayon pa man, hindi may tatanggi na posibleng kabilang siya sa mga trade candidate sa trade market. Gayon pa man, kung siya'y makakabalik na ay meron pa rin siyang tsansang mapatunayan ang kanyang kalagahan sa team ng Hornets. Kahit sa mid-season na po nakuha ng Warriors itong si Jimmy Butler, kaagad naman itong nagbigay ng instant impact sa kanila at gumawa ng 23 wins and 8 losses sa kanilang regular season game kung siya healthy lang at naglalaro. Bago dumating itong si Butler sa kanila, yung kanilang record ay 25 wins and 26 losses, pantay na pantay. Pero nung dumating na si Butler, lumakas ang Golden State Warriors at hanggang sa natapos ang regular season, hawak nila ang pangatlong posisyon sa may pinakamataas na winning percentage sa NBA. Sa ngayon pa lang ay marami nang inaasahan na magkakayod kalabaw itong si Jimmy Butler kasama sina Stephen Curry and Draymond Green para sila'y maka-establish at makabawi sa kanilang pagkabigo nung nagdaang season. Kung noon ay sa kalagitnaan lamang po ng NBA season nakapagsimula itong si Butler, ngayon, from the beginning, magsisimula siya para sa Golden State.